So ayun guys, at papunta tayo ngayon ng LBC Bahay. So bale meron lang for ship out pabalik sa office namin sa Manila, no. Tapos after natin dun sa LBC, try natin dumaan ng LTO Ibahay District Office. Subukan natin yung makakuha tayo ng plaka ng motor ko dun. So bale nang nakaraan kasi guys, nag-check ako sa may ltotracker.com kung meron nang available yung plaka ng aking motor. So bali yung motor ko is na purchase ko noong 2015. So bali 2015 model itong aking motor. Tapos nung nakaraan nag-try ako, meron nang available na plaka. Kaso yung plaka niya is nasa LTO Central Office, nasa Quezon City guys. So kung gusto kong kunin yung plaka ko, ipapa-request ko siya ng shipping. Tapos kaso magbabayad ako ng almost 300, no, 200 plus eh. Tapos sabi ng iba, medyo matagal daw yun, buwan bago nila natanggap. So bale nung nakaraan, nag-inquire ako sa dito sa may messenger nung Ibahay District Office. Kasi nung una hindi daw pwede na ano yan, na halimbawa mga sasakyan na outside the region o outside region 6 halimbawa na purchase o first registered, dito kukuha, hindi daw pwede. Kaya yun yung magiging option na lang, ipapa-shipping na lang sa region office available yung mga plaka, no? Yun yung magiging option. So nung nakaraan, nag-inquire nga ako sa messenger nung LTO Ibahay District Office kung pwede nang kumuha ng plaka ng mga sasakyan o ng motor na outside region 6. So sabi nila pwede na daw, kasi may advice na daw sa kanila yung central office na pwede na sila mag-release ng mga plaka na outside the region, no. So try natin ngayon kung makakuha tayo. May pinapatanong din kasi yung kumpare ko na yung motor niya kasi unregistered, mapaso yung rehistro. Pinapatanong niya kung pwedeng kumuha ng plaka kahit unregistered yung motor. Sabi daw yata sa kanya nung napagtanungan niya, hindi daw siya mapag-rehistro pag walang plaka. Kaya pinapatanong niya kung pwede siyang kumuha ng plaka pag unregistered. Baka kasi pag kumuha siya ng plaka na unregistered yung motor, ma-violation pa siya na ano, na unregistered yung motor niya. So ayun, try natin din itanong yun. So daan muna tayo dito sa LBC Ibahay. A few moments later. Alright guys, pupunta na tayo ngayon ng LTO Ibahay. So andito na tayo ngayon guys sa may LTO Ibahay District Office. Try natin mag-inquire sa loob. One eternity later. So ayun guys, palisin tayo dito ng LTO Ibahay. So nakuha ko na yung aking motorcycle plate. So meron ng plate number yung aking motor guys. Hindi na siya colorum. Ay, updated lagi yung rehistro nito. Kahit walang plaka to, updated lagi rehistro nito. Hindi pa ito nakaranas guys na napaso yung rehistro simula nung pagkabili ko ng 2015. So mas maganda kasi guys pag bumibiyahe tayo ng kompleto yung mga papel natin, ano, lisensya, rehistro, wala kang pangamba kahit may mga checkpoints kang madaanan. Ako, mas pabor nga ako na madaming checkpoints na nadadaanan, no? Kasi wala lang, feeling ko lang mas safe yung kalsada pag may mga police, may mga checkpoints ganyan. Syempre, di ba? So ayan, nakuha ko na after almost 1 hour, no? Kasi dumating ako dun sa LTO mga exactly 10 o'clock, mga 10:47 ako natapos.
Yun, almost 1 hour. Okay na din. Tapos yun nga pala guys, hindi na kaparehas na plate number na luma, no. So yung nakuha ko dati kasi na certification doon sa NCR, no, is yung plate number ko doon is NF93213, which is yun pa rin yung naka-assign na plate number doon sa tracker.com ng LTO, yung NF93213. Siguro pinalitan na lang nila ng plate number, which is kung ano yung available dito sa district office, para yun yung mabigay sa akin, ano. So pinalitan na lang yung sa documents, tapos may binigay silang certification sa akin, which is naka-indicate doon yung bagong plate number ng aking motor. So yun yung ano, yung process nila pag mga outside the region yung plate number mo. Halimbawa, di dito sa Region 6 naka first register yung motor nyo, syempre doon yung plate nyo available sa region kung saan nyo sa kinuha. Ngayon, para mabigyan kayo ng plaka dito sa Region 6, gagawin nila is papalitan na lang nila yung sa documents ng motor nyo para ma-issuehan na lang kayo ng plate number, no. So yun, tinanong ko doon sa LTO na nag-issue sa akin ng plate number ko, pwedeng kumuha kahit unregistered yung vehicle. Basta pag kakuha nyo ng plaka, magpaparegister na kayo. So yun, so walang kaso kahit unregistered yung vehicle, mabibigyan pa rin ng plaka. Basta magparehistro na kayo after nyo kumuha ng plaka. Sa mga gusto nga pala kumuha dito sa mga kababayan ko sa Nabas or mga nearby areas, no. So merong outreach on plate distribution program yung LTO Ibahay sa September 2 dito sa poblasyon Nabas, Aklan. So sa mga gusto kumuha ng plaka na mga taga Nabas or mga nearby areas, no, so pwede kayo pumunta sa poblasyon Nabas sa September 2. Andyan yung LTO Ibahay. So ayun lang guys, sana makatulong sa inyo yung aking naibigay na impormasyon ngayong araw. Hanggang sa muli.